habang hawak ko ang plak ng parangal para sa pinakamahusay na paaralan sa buong Pampanga. Narinig ko ang boses ng isang babae mula sa likod ng bulwagan na nagpaguho sa aking buong mundo. Hindi magnanakaw ang isinisigaw ng mga tao sa paligid, kundi isang salitang mas masakit kaysa sa kamatayan. Magnanakaw ng anak. Sa harap ng libu-libong guro, estudyante, at ng aking pinakamamahal na pamilya, itinaas ng estrangerong babae ang mukha at sinabing ang batang ipinagmamalaki ko, Director Evelyn, ay anak niya na inagaw ko sa kanya 17 taon na ang nakararaan. Ang bigat ng plak sa aking mga kamay ay biglang naging yelo na pumatay sa init ng palakpakan. Lahat ng tingin sa loob ng malaking gymnasium ay sabay-sabay na lumipat sa akin, mula sa mga kasamahan ko sa kaguruan hanggang sa mga opisyal ng distrito. Ang karang-alang pinaghirapan ko ng 17 taon ng pag-iisa at sakripisyo ay nawasak sa loob lamang ng 1 segundo ng sigaw ng paninisi. Si Mila, ang pangalan ng babae, sumisigaw habang pilit siyang pinipigilan ng mga gwardiya palapit sa stage, suot ang kupas na damit at nanginginig na mga kamay na may bahid ng putik at kahirapan. Ang mukha niya ay pamilyar, isang anino mula sa nakaraan na matagal ko nang ibinaon sa mga taon ng aking tagumpay. Si Paolo, ang anak ko, ang nag-iisang liwanag ng buhay ko at ng asawa kong si Tomas, ay napatayo mula sa upuan sa unahan. Ang mukha niya ay namumutla, puno ng tanong at pagkalito, habang pinapanood ang kaguluhang lumalaganap sa buong bulwagan. Bago pa man ako makapagsalita o makababa sa entablado para protektahan ang aking anak, umakyat si Tomas mula sa gilid ng stage. Ang mukha ng asawa ko ay kasing puti ng papel, walang latay ng dugo, at ang kanyang mga mata ay blangko habang tinitingnan si Mila na umiiyak at nagmamakaawa. Tumayo si Tomas sa harap ng mikropono, huminga ng malalim na parang pasa ng buong daigdig, at bago ko pa mapigilan ng kanyang bibig, ay binitiwan niya ang salitang lalong nagpatahimik sa buong bulwagan. Totoo ang sinasabi niya, hindi ko binili ang bata, kundi kinuha niya ito mula sa isang madilim na gabi 17 taon na ang nakararaan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paningin ko. Ang sahig na kahoy ng gymnasium ay parang biglang bumigay sa ilalim ng aking mga paa. Lumingon ako kay Tomas nang may matinding gulat at galit sa dibdib, ngunit hindi na ako pinansin ng aking asawa habang patuloy siyang lumuluhod sa harap ng mga tao at umaamin sa isang kasalan ng hindi ko kailanman alam o sinang-ayunan. Sa gitna ng ingay at bulong-bulungan ng mga tao, lumingon ako sa direksyon kung saan nakaupo si Paolo. Ang aking anak na 17 taong gulang, ang batang inalagaan ko ng may buong katapatan at pagmamahal, ay nakatitig sa amin na parang mga stranger kaming pumatay sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang umatras si Paolo palayo sa aming pamilya. Hinawi ang mga taong nakatingin at kinuha ang kanyang bag mula sa silya. Tumakbo siya palabas ng pinto sa likod ng gymnasium, kahit tinatawag ko ang kanyang pangalan ng may boses na basag sa luha. Iniwan niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang diploma, at ang buong mundong inihanda ko para sa kanya. Tumayo ako sa ibabaw ng entablado habang ang mga flash ng cellphone ng mga tao ay patuloy na kumikislap sa mukha ko. Pinapanood akong mawasak ng walang kalaban-laban. Sa huling sulyap ko sa pamilyang pinaghirapan kong buuin, alam kong nawala ng lahat, at ang natira na lamang ay ang nakakatakot na tanong kung ano talaga ang sikretong itinatago ng aking asawa sa loob ng 17 taon. Habang mabilis na lumalabas ang mga huling estudyante at guro sa gymnasium, naiwan kaming dalawa ni Tomas sa ibabaw ng entablado na tila mga bangkay na binuhusan ng malamig na tubig. Tahimik ang buong bulwagan, tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa bubong ng paaralan ang naririnig,
habang dahan-dahang ibinababa ng mga janitor ang mga banderitas na ginamit para sa anibersaryo. Pagdating namin sa aming bahay sa San Fernando, Pampanga, walang nagsalita sa aming dalawa, kahit isang salita man lang. Umupo si Tomas sa lumang silyang tornaka sa sala, nakayuko at nakahawak sa kanyang ulo na parang dinudurog ng matinding sakit. Nilapitan ko siya. Ang dibdib ko ay nag-aapoy sa halo-halong galit, takot at pagkalito na hindi ko na kayang pigilan pa. Tomas, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig habang hinawakan ko ang kanyang balikat. Anong kinuha mo? Anong ibig sabihin ni Mila na inagaw ko ang anak natin? Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon din, Tomas, dahil hindi ko mapapatawad ang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon naming pagsasama, nakita ko ang takot na walang halong pagpapanggap sa mga mata ng aking asawa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ikinuwento ang gabing binago ang aming buhay. 17 taon na ang nakararaan. Sabi niya, nung panahong nagdadalang tao ako at nag-aabang sa aming sariling anak na sinasabing may komplikasyon, nagtatatrabaho siya bilang tagapamahala sa isang lumang gusali malapit sa hangganan ng Aheles. Isang malaking sunog ang sumiklab sa isang kalapit na paupahang silid at doon niya natagpuan ang isang sanggol na inabandona sa gitna ng usok at apoy. Inakala niyang patay na ang ina dahil walang lumalapit, kaya sa matinding awa at sa kagustuhang may maibigay sa akin na nawala ng sanggol ng araw ding ito, binuhat niya ito at itinago ang totoo. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kitang makitang mamatay sa sobrang lungkot, Evelyn. Nanginginig na sabi ni Tomas habang pilit hinahawakan ang kamay ko. Akala ko walang nagmamay-ari sa bata. Hindi ko alam na mabubuhay si Mila at darating para bawiin siya pagkalipas ng maraming taon. Hindi ko namalayan na naitulak ko si Tomas palayo sa akin ng may buong lakas. Ang buong buhay ko, ang prinsipyo ko bilang guro at punong guro na nagtuturo ng katapatan sa mga kabataan, ay gumuho dahil sa sarili kong tahanan. Ngunit wala na akong panahong paluin o sisihin si Tomas ng matagal. Dahil habang nag-aaway kami, ay tumunog ang telepo ko mula sa ibabaw ng mesa. Isang opisyal na tawag mula sa dibisyon ng mga paaralan sa Pampanga ang nagbaba ng hatol. Dahil sa iskandalo at sa pag-amin ni Tomas sa publiko, suspendido na ako agad sa aking pwesto bilang punong guro habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi pa natatapos ang bangungot nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Marissa Centenera, ang chairperson ng aming PTA board na may dalang malamig na ngiti sa kanyang labi. Suot ang mamahaling damit at alahas, lumapit siya sa amin na parang isang anghel ng kamatayan na nagdala ng solusyon sa isang problema na siya ring nagpasiklab. Sabi niya sa akin para hindi na lumaki ang gulo at maligtas ang pangalan ng paaralan, mas mabuti kung kusa na akong magbibitiw sa pwesto at ipaparaya ang pamamahala sa iba. Kitang-kita ko sa mga mata ni Marissa ang hindi mapigilang kagalakan sa pagbagsak ko. Isang senyales na ang suspension ko ay hindi lamang dahil sa iskandalo, kundi isang planong matagal nang inihanda para alisin ako sa landas. Habang nag-iisip ako ng tamang isasagot sa mapang-uyam na mukha ni Dr. Marissa Centenera, biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ng isang gwardiya sa paaralan kanina bago ako umalis. Sabi niya, may nag-iwan ng isang gusgusin at basang supot sa tapat ng gate ng aming eskwelahan na may pangalan ni Paulo. Iniwan ko si Marissa na nagtataka at nagnangalit ang mga ngipin sa sala namin. At mabilis akong lumabas ng bahay kahit bumubuhos pa rin ang malakas na ulan. Sinundan ko ang direksyon patungo sa gilid ng barangay palengke kung saan madalas tumambay ang mga kabataang napapalayo sa landas. Ang mga paa ko ay parang binibigatan ng putik at pagod.
Ngunit ang takot na baka tuluyang mawala sa akin si Paolo ang nagbibigay ng lakas sa aking katawan. Pagdating ko sa madilim na pasilyo, malapit sa lumang palengke, nakita ko ang ilang kabataang nag-iinuman sa ilalim ng sirang tolda. Doon ko natagpuan si Paolo, nakaupo sa isang basyong kahon ng prutas, basang-basa ang damit at nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang gusgusin na litrato naming dalawa nung bata pa siya. Dahan-dahan akong lumapit, ngunit bago pa man ako makalapit ng tuluyan ay napaatras siya at tinaas ang kanyang kamay na parang natatakot na saktan ko siya. "Huwag kang lumapit, ma'am. O kung sino ka man," ang sabi ni Paolo. Ang boses niya ay basag at puno ng matinding poot na kailanman ay hindi ko nakita sa kanya. "Lahat ba ng kinain ko? Lahat ng damit na isinuot ko at bawat grado na ipinagmalaki ko sa inyo ay galing sa kasinungalingan? Totoo ba ang sinabi ng babaeng yon na binili lang ninyo ako?" Nasaktan ako ng husto sa mga salitang yon, parang may sumaksak na liblib na kutsil sa aking dibdib. Ngunit pilit kong pinigilan ang pagluha ko para sa aking anak. Lumuhod ako sa harap niya sa gitna ng putik. Hinawakan ng kanyang nanginginig na mga kamay kahit pilit niyang binabawi. Sinabi ko sa kanya na maaaring nagkamali ang aming ama sa paraan ng pagdala sa kanya rito. Ngunit ang pagmamahal ko bilang ina ay hindi kailanman naging peke kahit saang ang gulo tingnan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Paolo, isang grupo ng mga kalalakihang nakaitim na jacket ang biglang lumitaw mula sa madilim na sulok ng kanto at hinarangan ng aming daanan. Isa sa kanila ang ngumisi ng nakakatakot at nagbaba ng tingin kay Paolo habang sinasabing may nagbabayad sa kanila para dalhin ang binata sa ibang lugar malayo sa amin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Sa sandaling iyon, nawala ang takot sa katawan ko at napalitan ng bangis ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak mula sa mga humahabol na demonyo. Interception. Hinablot ko si Paolo palayo sa mga lalaking nakaitim, habang buong lakas kong sinigawan ang mga ito para humarang sa daan nila. "Huwag na huwag ninyong hihipuin ang anak ko!" Sigaw ko kahit nang inginig ang buong katawan ko sa takot at galit. Nagulat ang mga lalaki sa bigla kong pag-atake at sinamantala ko ang pagkakataong yon para itulak si Paolo papasok sa isang lumang tricycle na nagkataong napadaan sa madilim na kanto. Mabilis kaming sumakay at iniwan ang mga taong nagbabanta sa dilim ng palengke. Pagdating namin sa isang ligtas na maliit na paupahan ng aking pinagkakatiwalaang kaibigang guro, pinainom ko si Paolo ng mainit na tubig at pinagsuot ng tuyong damit. Tahimik lamang ang anak ko, nakatingin sa labas ng bintana habang patuloy ang pag-ulan. Alam ko na ang sugat sa kanyang tiwala ay hindi basta-basta hiilom ng simpleng yakap lang. Habang natutulog siya ng mahimbing dahil sa matinding pagod at puyat, hindi ako natulog. Binuksan ko ang lumang baul kung saan itinago ni Tomas ang mga dokumento noon panahong dinala niya ang sanggol. Hinalungkat ko ang bawat lumang papel, resibo at lumang notebook hanggang sa mapadpad ang mga kamay ko sa isang kupas na brown envelope na may tatak ng isang pribadong lying-in clinic sa bayan ng Guagua. Doon ko nakita ang kopya ng lumang logbook ng mga ipinanganak 17 taon ang nakararaan. Lumingon ako kay Tomas na nakayuko sa tabi ko at pinilit ko siyang magsalita tungkol sa pangalan ng doktor na pumirma sa gabing iyon. Kinaumagahan, kahit basag ang aking reputasyon at nakapending ang suspensyon ko, pinuntahan ko ang retiradong doktor sa isang liblib na klinika sa probinsya. Sa simula ay umiwas ang matanda sa pag-uusap, ngunit nang ilatag ko ang bigat ng katotohanan at ang kinabukasan ng isang batang nadamay sa kasinungalingan, napayo ko ang matandang doktor at ikinuwento ang hindi niya makalimutang gabi. Sabi niya, totoo ang sinabi ni Tomas na may dinala itong sanggol mula sa nasunog na paupahan.
Ngunit ang hindi alam ni Tomas ay may isa pang sanggol na isinilang sa mismong gabing yon sa loob ng klinika. Isang sanggol ng isang maimpluwen yang pamilya sa bayan na ipinagpilit ang itago at ipaampon ng lihim dahil sa kahihiyan. Dahil sa takot at sa siksikan ng mga pangyayari sa gitna ng sunog at kaguluhan, nagkausog-usog ang mga tala sa silid pasyanan. Ang anak na iniluwal ni Mila ay pumanaw habang inililipat ng ospital, habang ang sanggol na inakalang walang magulang na dinala ni Tomas ay may ibang pinagmulan pala. Ngunit bago pa masabi ng doktor ang pangalan ng maimpluwen, yang pamilyang nagmay-ari sa tunay na sanggol na ipinagpalit, biglang bumukas ang pinto ng klinika at 3 lalaking nakaputi ang sapilitang pumasok, kinuha ang mga lumang dokumento sa mesa at mabilis na tumakas sakay ng isang itim na van. Natangay ng mga lalaking nakaitim ang mga natitirang dokumento sa klinika. Ngunit hindi na nila mababawi ang mga salitang narinig ko mula sa matandang doktor. Ang tunay na pinagmulan ni Paolo ay nakatali sa isang makapangyarihang angkan sa aming lalawigan. At ang nag-iisang tao na may motibo para ipatago ang mga talaang yon ay walang iba, kundi ang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa likod ng PTA board, si Doktora Marisa Centenera. Pagbalik ko sa tinutuluyan naming bahay paupahan, nadatnan ko si Paolo na kausap ang ilang opisyal ng barangay na may dalang sulat mula sa munisipyo. Formal na inilabas ni Marisa Centenera bilang acting head ng Transition Committee ng paaralan ang desisyon ng board, tuluyan na akong tinanggal sa pwesto bilang punong guro ng walang separation pay at pinagbabawalan na akong lumapit sa anumang gusali ng pamahalaan sa buong distrito. Hawak-hawak ko ang puting papel na naglalaman ng desisyon ng kanilang kamkam kapangyarihan habang ang mga kapitbahay sa labas ay nagsisimula ng magbulungan at magturo sa aming pamilya. Ma'am, totoo ba ang sinasabi nila sa labas? Ang tanong ni Paolo habang nakatayo sa aking harapan. Ang mga mata nito ay namumula sa matinding emosyon. Na kaya pala grabe ang pagpilit ninyo sa akin na maging perpekto at sunod-sunuran sa lahat ng patakaran sa eskwelahan dahil takot kayong mabuko ang sikreto tungkol sa kung paano ninyo ako nakuha? Para akong sinaksakan ng liblib na tinik sa dibdib. Ang akala ko ay unti-unti nang naintindihan ni Paolo ang aming sitwasyon. Ngunit ang lason na ipinakain sa kanya ng mga taong nag-aabang sa aming pagbagsak ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Bago pa ako makasagot, lumitaw si Marisa Centenera sa labas ng bakuran kasama ang 2 tauhan ng pulis at mga kameraman mula sa isang lokal na broadcast. Nakangiti si Marisa ng tagumpay habang ibinibigay ang huling mabigat na pasya. Kung hindi ako kusang aalis ng bayan sa loob ng 24 na oras, kakasuhan ako ng child abduction at falsification of public documents. Hinarap ko si Marisa sa harap ng kamera. Hindi pinairal ang takot kundi ang tapang ng isang gurong minsan ang nagturo ng katarungan sa mga kabataan. Sinabi ko sa kanya na ang korupsyon at ang pagtatakip niya sa mga itinatagong kasalanan noon ay hindi kailanman matatakpan ng pera o plak ng parangal. Ngunit bago ko pa masabi ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao, hinawakan ni Paolo ang braso ko, kinuha ang kanyang lumang bag at humakbang palayo sa akin patungo sa direksyon kung nasaan si Marisa. Tama na, ma'am. Ang malamig na sabi ni Paolo habang tinitingnan ako ng may halong puot at awa. Ayoko nang maging bahagi ng kasinungalingang ito. Kung si Dr. Marisa ang magbibigay sa akin ng totoong buhay na walang halong peke, sasama ako sa kanila. Nawalan ako ng boses nang sandaling bitawan ni Paolo ang mga salitang iyon. Ang batang inaruga ko sa loob ng 17 taon. Ang nag-iisang dahilan kung bakit kinaya ko ang lahat ng hirap sa propesyon at buhay, ay naglakas loob na tumalikod sa akin para sumama sa babaeng nagwasak sa aming pamilya. Nakita ko ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Dr. Marisa Centenera
habang inalalayan niya si Paolo palayo sa aming paupahan patungo sa naghihintay na itim na van sa kanto. Pagkaalis nila, napaluhod ako sa ibabaw ng maruming semento habang pilit kong kinakain ang aking mga luha. Si Tomas na galing sa pagkuha ng ilang gamit sa lumang bahay ay naabutan akong nakaluhod at umiiyak ng walang tunog. Walang sinabi si Tomas, kundi ang maupo sa tabi ko at yakapin ang aking nanginginig na katawan. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, ang pagbagsak ko ay napalitan ng apoy ng paghihimagsik. Nang mapansin ko ang isang maliit na calling card na nalaglag mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan ni Marissa na naiwan sa sahig. Isang pangalan ng isang kilalang investigative journalist sa Maynila ang nakasulat sa calling card kasama ang numerong matagal ko nang hinahanap. Kinuha ko ang lumang cellphone ko, nagtipon ng huling lakas at pinindot ang mga numero. Sinabi ko sa journalist ang bawat detalye ng nangyari, ang mga nawalang dokumento sa klinika ng Guagua, at ang koneksyon ng pondo ng paaralan sa mga proyektong pinangungunahan ni Marissa. Agad na kumagat ang reporter sa kwento dahil matagal na nilang minamatyagan ang korupsyon ng pamilya Centenera sa buong rehiyon ng Gitnang Luzon. Kinaumagahan, habang abala ang buong bayan sa paghahanda para sa nalalapit na meeting de avance ni Marissa para sa pagkaalkalde, nagtungo kami ni Tomas sa bahay ni Mila sa gilid ng riles ng tren. Sa simula ay nagulat si Mila sa pagdating namin, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ko, hinila niya kami papasok. Inamin ni Mila na pinagbantaan din siya ng mga tauhan ni Marissa kamakailan lang para patahimikin siya at paalisin sa probinsya. Hindi ko tunay na anak si Paolo, Director Evelyn. Umiiyak na pagtatapat ni Mila habang hinawakan ang mga kamay ko. Binigyan lamang nila ako ng pera at litrato noon para sirain ka sa araw ng anibersaryo dahil natatakot si Dr. Marissa na mabunyag ang lihim ng kanyang nakaraan at ang pondo ng paaralan na ibinulsa niya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa maliit na silid ni Mila pagkatapos niyang bitawan ang mga katotohanang iyon. Ang huling pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak. Kung si Mila ay hindi ang tunay na ina, at si Tomas ay nagkamali lamang sa pag-akay sa sanggol mula sa nasulog na gusali 17 taon na ang nakararaan, sino ang nagmamay-ari sa dugo at laman ni Paolo? Kinuha ko ang kopya ng mga dokumentong ipinadala sa akin ng investigative journalist mula sa Maynila. Mga record mula sa punong himpilan ng kagawaran ng kalusugan at ang lihim na sertipiko ng kapang-anakan na itinago ng retiradong doktor sa Guagua. Binuklat ko ang bawat pahina habang nanginginig ang aking mga daliri. Nandoon ang pangalan ng ina, Marissa Centenera. 17 taon na ang nakararaan bago pa man siya maging makapangyarihang chairperson ng PTA board at kandidato sa pagkaalkalde. Siya ay isang nag-iisang dalaga mula sa kilalang angkan na nagdalang tao nang hindi inaasahan. Sa takot na masira ang pangalan at kinabukasan sa politika ng kanilang pamilya, ipinag-utos niya sa kanyang tiyuhin na itago ang sanggol at ipalit ang ibang bata o ipatapon sa kung saan. Ang gabing iyon ay ang gabi ring naganap ang sunog sa paupahan, kung saan nasagip ni Tomas ang isang sanggol. Ngunit ang hindi alam ni Tomas, ang sanggol na isinilang sa pribadong klinika kung saan naroon din si Marissa, ay ang tunay na nagmula sa kanya, na siyang inihanda para ipaampon o itago, habang ang kasundok na bata ay pumanaw. Si Paolo ay hindi stranger. Siya ang dugong pinagkaitan at itinakwil ng sarili niyang ina para lamang sa kapangyarihan at ranggo, at ang mismong ina na yon ay walang iba, kundi ang babaeng sumisira sa buhay ko ngayon. Habang binabasa ko ang huling pahina ng DNA matching record na isinagawa ng eksperto mula sa Maynila gamit ang buhok ni Paolo na nakuha ko noon, napatulala ako sa kawalan. Ang mga mata ni Paolo, ang tikas ng kanyang katawan,
At ang talino niya sa matematika ay hindi galing sa amin ni Tomas. Ito ay kopya ng angkan ng mga sentenera. Ngunit ang masakit, ang sarili niyang ina ang nagtulak sa kanya palayo noon. At ngayon ay ginagamit siya bilang pain para sirain ako. Ma'am? Ang mahinang boses na tumawag sa pangalan ko mula sa pintuan. Napalingon kami ni Mila, si Paolo. Nakatayo siya sa may bukana ng silid, basang-basa ng pawis at luha. Hawak ang isang bukas na cellphone kung saan narinig niya ang bawat salitang binitiwan namin mula sa kabilang linya o sa pagpasok niya sa pinto. Ang mukha niya ay namumutla. Ang mga labi ay nanginginig habang tinitingnan ang mga papel ng DNA test na hawak-hawak ko. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang babaeng kumupkop at nagpalaki sa kanya ng may danggal ay hindi niya kadugo. Ngunit ang babaeng sumira sa buhay ko at nagbalat kayong kakampi niya ay ang tunay na nagluwal at tumakwil sa kanya noon pa man. Tumigil ang pag-inga ko nang makita ko ang mga mata ni Paolo. Walang galit sa akin ang nandoon, kundi ang labis na kalungkutan at pagkalungay ng isang taong nawala ng sariling pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang papel ng DNA test mula sa nanginginig kong mga kamay at binasa ang mga pangalan ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ibig sabihin, ang babaeng kumupkop sa akin at nagturo sa akin ng tamang landas ay ang pinatay ko ang loob nung nakaraang mga araw? Ang bulong ni Paolo, ang boses ay basag, habang lumuhod siya sa harap ko at isinandal ang kanyang ulo sa aking mga tuhod. At ang babaeng nagpapakitang tao at nag-alok sa akin ng magandang bukas ay ang mismong nagtapon sa akin nung ipinanganak ako? Hinawakan ko ang ulo ng aking anak at isiniksik siya sa aking dibdib kahit na kaming dalawa ay parehong binabahan ng luha. Nayakap ko siya ng mahigpit. Ipinaalala ko sa kanya na anuman ang sabihin ng papel na yon o ng dugong nananaltay sa kanyang mga ugat, siya ay anak ko. Sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa bawat araw na inialay ko para sa kanyang kinabukasan. Si Mila, na nakatayo sa gilid, ay hindi na rin napigilang humagulgol. Lumapit at hinawakan ng balikat ni Paolo para ipakitang hindi siya nag-iisa sa mundong ito. Ngunit walang panahon para sa pagluha ng matagal. Tumunog ang cellphone ko mula sa bulsa. Ang investigative journalist mula sa Maynila ay nagpadala ng huling mensahe kasama ang mga dokumento at selyadong kopya ng mga transaksyon sa bangko. Naibunyag na ang buong sistema ng korupsyon sa pondo ng pagtatayo ng gusali ng paaralan. Si Marissa Centenera ay naglipat ng milyon-milyong pisong pondo ng bayan patungo sa kanyang pribadong account gamit ang teking pangalan ng mga kontraktor at ang ebidensya ay nasa opisina niya mismo sa munisipyo. Tumayo si Paolo mula sa pagkakasalampak, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, at ang dating batang nagtampo at nagrebelde ay biglang nagbagong anyo sa isang binayong may matatag na paninindigan. Tumingin siya sa akin ng diretsyo sa mga mata at sinabing, "Ma'am, tapusin na natin ito. Tutulungan ko kayong ilabas ang buong katotohanan sa harap ng buong bayan." Nagplano kami ng mabilis at pulido. Ngayong araw na yon, gaganapin ang huling pagpupulong ng PTA board sa munisipyo, kung saan formal na iaanunsyo ni Marissa Centenera ang kanyang kandidatura at ang pagpapatalsik sa akin. Sa tulong ni Mila na nagdala ng mga lumang lista at ng mga binigyan ng pera para manahimik, at sa tulong ng mga dokumentong nakuha ng mamamahayag, nagtungo kami sa bulwagan ng munisipyo ng sabay-sabay. Hindi para magmakaawa, kundi para singilin ang taong nag-akala na ang kapangyarihan at pera ay kailanman makakabili sa katotohanan at dangal ng isang ina. Habang papalapit kami sa malaking bulwagan ng munisipyo, ang himpapawid sa buong bayan ng Pampanga
ay puno ng ingay ng mga kampanya at tugtugan ng meeting de avance ni Dr. Marisa Centenera. Ang mga pader ay natatakpan ng kanyang malalaking mukha at pangako ng pagbabago, habang ang mga tao ay nag-uunahang pumasok sa loob para saksihan ang paglilitis at pagpapatalsik di umano sa isang tiwaling punong guro. Pagpasok namin sa bulwagan, ang mga matang nakatingin sa akin ay puno ng panghuhusga at aling-asngas ng tsismis. Si Marisa, na nakasuot ng makintab na pulang kasuotan, ay nakatayo sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono na may kasamang matagumpay na ngiti, habang katabi ang ilang matataas na opisyal ng distrito. Nang makita niya kaming naglalakad papasok sa gitna ng aisle, kasama ko si Mila at si Paolo sa aming likuran, natigilan siya ng sandali, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapagmalaking anyo. Aba, narito pala ang ating dating punong guro na nagpapakita pa pagkatapos ng lahat ng eskandalong ginawa niya. Ang malakas na pahayag ni Marisa sa mikropono para marinig ng buong bulwagan at ng mga lokal na mamamahayag na nakatutok ang kamera sa amin. Wala na po kayong puwang dito, Evelyn. Niloko ninyo ang mga magulang at itinago ninyo ang isang batang walang muwang. Hindi ako natinag. Humakbang ako paakyat ng entablado habang si Paolo at Mila ay tumayo sa gilid ng hagdan, handang magsalita anumang oras. Kinuha ko ang isa pang mikropono mula sa nakagiray na sound system at tiningnan si Marisa ng diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng takot o hiya. Sinabi ko sa buong bulwagan na ang tunay na magnanakaw ng kinabukasan ng mga bata ay hindi ang nagpalaki, kundi ang nagtapon. At ang nag-aakusang may malinis na pangalan ay siya ring nagbulsa ng milyon-milyong pondo para sa bagong gusali ng aming paaralan. Namutla si Marisa, nawala ng kulay ang kanyang labi sa kabila ng makapal na pulbos sa kanyang muka. Sumigaw siya sa mga gwardiya para agawin ang mikropono sa akin at ipatapon kami palabas. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga pulis, pumasok sa bulwagan ng ilang opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI, kasama ang mga dokumento at warrant. Iniabot nila ang kopya ng mga transaksyon sa bangko na nagpapatunay na ang pondo ng paaralan ay napunta sa pribadong account ni Marisa, kasama ang testimonya ng mga taong pinilit niyang tumahimik. Natahimik ang buong bulwagan nang basahin ng opisyal ng NBI ang mga dokumentong naglalaman ng ebidensya ng malawakang korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan ni Dr. Marisa Centenera. Ang mga taong kanina ay nagbubulungan at humuhusga sa akin ay nagsimulang magbago ang ekspresyon. Ang ilang mga magulang at guro na naroroon ay napatingin sa mga hawak na papeles ng ahensya na nagpapakitang ang pondo para sa libreng pasilidad ng kanilang mga anak ay ginamit ni Marisa para sa kanyang pansariling kampanya sa politika. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa habang pilit niyang itinataas ang kanyang boses para ipagtanggol ang sarili. Mga sinungaling yan! Gawa-gawa lang yan ng isang taong gustong sumira sa reputasyon ko dahil napatalsik siya sa eskwelahan. Sigaw niya, sabay baling ng tingin kay Paolo na nakatayo ng tuwid sa ibaba ng entablado. At ikaw? Pinalaki ka nila sa kasinungalingan. Isa kang pulubing walang pinag-aralan na ginamit nila para sirain ako. Ngunit bago pa makalapit si Marisa sa gilid ng entablado, humakbang paakyat si Paolo. Tinitigan niya ang babaeng nagluwal sa kanya sa mundong ito, ngunit walang ibang ibinigay, kundi itakwil at gamitin siya sa kasamaan. Ang mukha ni Paolo ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Huwag na huwag ninyong tatawaging sinungaling ang mga magulang ko, Dr. Marisa Centenera. Ang mariin at malinaw na sabi ni Paolo sa pamamagitan ng mikropono, sapat para umalingaw-ngaw sa buong bulwagan at sa mga live camera ng balita. Kahit anong pilit ninyong itago ang katotohanan, kayo ang nagtapon sa akin nung ipinanganak ako. At kayo rin ang nag-utos na siraan ang nag-iisang nanay na nagmahal at nagpalaki sa akin ng may danggal. Hindi ko kailangan ng pangalan ninyo
At lalong, hindi ko kailangan ng dugong na nanaltay sa inyo. Napaluhod si Marissa sa sahig ng entablado habang dahan-dahang ikinakabit ng mga opisyal ng NBI ang posa sa kanyang mga pulseras. Ang kanyang pangarap na maging alkalde, ang kanyang karangyaan, at ang kanyang kapangyarihan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi dahil sa pampolitika o maruming laro, kundi dahil sa katotohanan at sa katatagan ng isang inang ipinagtanggol ang kanyang pamilya. Habang inilalabas si Marissa sa bulwagan sa gitna ng galit at sigaw ng mga mamamayan, lumingon siya sa akin ng huling beses. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at pagkatalo. Hinarap ko si Paulo at sa gitna ng mga flash ng kamera at ingay ng mga tao, niyakap ko ng mahigpit ang aking anak habang lumuluha sa labis na kagalakan at kaluwagan. Si Mila, na nakatayo sa aming tabi, ay numiti habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ang sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng humilom, at ang katarungan ay tuluyan ng nanatili sa mga taong hindi sumuko sa katotohanan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang madilim na mundo ni Dr. Marissa Centenera at ang kanyang mga kasinungalingan. Ang simoy ng hangin sa San Fernando, Pampanga ay tila mas sariwa, mas malinis, at may dalang bagong pag-asa para sa aming lahat. Naka-uniporme muli ako. Suot ang puting blusa at itim na palda ng isang punong guro, habang naglalakad sa hardin ng paaralan kung saan ang mga estudyante ay masayang nagtatakbuhan sa oras ng recess. Pormal akong ibinalik sa aking pwesto ng dibisyon ng mga paaralan matapos patunayan ng korte na wala akong kinalaman sa anumang anomalya noon. Ang pangalan ng ating paaralan ay muling nagningning, hindi dahil sa mga peking plak ng parangal, kundi dahil sa katotohanan at integridad na itinuro namin sa mga kabataan. Sa mismong gusali na dati, o pinag-awayan at kinurupta ni Marissa, itinayo namin ang pang-ako ni nanay. Isang libreng sentro ng pag-aaral at gabay para sa mga batang ina at mga estudyanteng halos mapilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Si Mila, na ngayon isa ng kagalang-galang na katuwang sa komunidad, ang namamahala sa programa kaming dalawa, pinagsasama ang aming mga sugat noon para maging lakas ng iba ngayon. Ang nakaraan ay hindi na namin itinatatago. Ginawa naming sandata para iligtas ang mga kabataang halos madapa sa kaparehong landas. Sa aming tahanan, ang hapagkainan ay muling pinuno ng halakhak at kapayapaan. Si Tomas, bagamat tahimik pa rin minsan dahil sa hihiya ng kanyang nakaraang pagkakamali, ay buong pusong tinanggap muli ang kanyang papel bilang ama ng tahanan. Si Paolo, na ngayon ay nasa unang taon na ng kolehiyo sa kursong abogasya sa Maynila, ay umuuwi tuwing Sabado para magdala ng mga bagong kwento tungkol sa kanyang mga aralin. Nang gabing iyon, habang magkakasama kaming tatlo sa hapagkainan sa ilalim ng liwanag ng dilaw na bumbilya, tiningnan ako ni Paolo, iniabot ang isang baso ng tubig at numiti ng buong puso. Sinabi niya na ipagmamalaki niya ako magpakailanman, hindi dahil sa titulo ko bilang punong guro, kundi dahil sa tapang ko bilang isang ina. Inabot ko ang kanyang kamay sa katumingin kay Tomas at naramdaman ko ang kapayapa ang matagal ko nang hinahanap. Ang pamilya namin ay hindi perpekto. May mga peklat at mansa ng nakaraan. Ngunit ito ay totoo, busog sa pagmamahal at pinatibay ng katotohanan.